Bali ito guys ang ating gagawin ngayon. Isa pong adventure na 2010 model. So guys, ang issue niyan ay overheat. Naipagawa na yung radiator, kaso hindi rin namobra. Bumigay pa rin yung radiator dahil sa kalumaan guys. So itong 2010 model na adventure na diesel, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng radiator na bago. Tapos ang gagawin natin dyan, magpapalit ng radiator, tapos reservoir, thermostat switch. So yan guys ang tatlong pyesa ang ating gagawin dito. So ito guys, pakita ko lamang sa inyo itong radiator. So yan guys, bagong pagawa yan, kaso bumigay pa rin. So kahit na ipagawa na, may nagka-problema pa rin. Bumigay pa rin siya dahil sa kalumaan na. Ayan, bagong pa overhaul yan. Yan guys. Ayan, so hindi pa siya nakakulant. Ngayon pag napalitan natin ng bago yan, maglalagay na tayo ng kulant dyan. Ayan, bali guys, ito yung ating bago na ipapalit dyan. Ito po yung bago na radiator. So ito yung bago na reservoir. So yan guys, yan papalitan natin ng bago kasi ito guys luma na. Makikita nyo naman sa takip ay mayroon ng pandikit na steel epoxy. Ayan guys, so papalitan na natin yan. Ito na yung bago nyan. Wala na yung mawawala na yung ano na yan, yung ating takip. Papalitan na natin yan sa buo. Tapos thermostat switch, magpapalit na rin tayo. Bali yan guys, yung ating bago na radiator. So napakasariwa, pang adventure yan. Ang ipapalit po natin ay aluminum type na siya. Hindi na siya gaya rito na tanso. So ito guys, tanso po ito. So ito guys, ang ipapalit natin, ito tanso. Ang ipapalit natin ay aluminum na siya. So ito matagal na bulukan to. Ito medyo nabubulok pa to dahil tanso po yan. So itong ipapalit natin ay aluminum na siya guys. Yan, napakabago. So yan ang brand po na ito. Ayan po, Polar Woolworth Cell Super Polar radiator. So yan po yung brand na ating gagamitin. Tapos ito reservoir bago. Tapos guys, ito yung ating thermo switch. Yan. So sa mga naka-adventure dyan, ito po yung thermostat switch ng adventure 2010 model. So bali dalawa guys ang ating thermo switch dahil dalawa yung ating papalitan na thermo switch. Meron pa isang adventure na papalitan din natin. So yan ang ating gagawin. Siyempre gagamit tayo ng sealant para dito guys sa ating tubig. So sa hose, kaya meron tayong sealant. Tapos siyempre dito gagamit din tayo ng ano niya, ito yung ating bago. Yan guys, yung ating thermostat switch na bago. Ayan guys, yung ating thermostat switch, bali dalawa. Yun, parehas yan, bago guys. Yun, yung mga naka-adventure dyan, ayan yung kanyang part number ng adventure thermostat switch, Mitsubishi brand, genuine parts. Ayan, so ito guys, kaya dalawa yan dahil meron pa tayong papalitan na isang pang adventure din. So ito guys, yung isang adventure na pagkakabitan po natin ito. Ito naman guys, para dito yan guys, yung isang adventure. Yan guys ang ating gagawin. Magtatanggal tayo nitong buo, itong ating radiator.
napakabulok na. Ayan. So, papalitan na natin ito. Ayan, wala na. Palitan natin yan. Kasama to. Yung may kulan pa. So, papalitan natin to. Tapos, shroud. Sila po? Oh. Ano na? Ayaw pa. Opo, yung machine shop. Opo, mamaya nga pupunta ako dyan. May ginagawa pa kasi ako eh. Anong oras kayo magsasara? Alas 5. Oh, sige, punta ko na lang dyan mamaya. May ginagawa pa kasi ako. Pero mamaya sigurado pupuntahan ko po yan. Salamat po lang. Okay, tanggal ko guys. 4. Tumayo. Lapit. Bali yan guys yung ating luma. So ayan may tama na rin siya. Ayan dito tumatagas. Ayan po guys, ibig sabihin ay pagawa na to. Ayan guys yung palatandaan na ginawa, may hilang. Ayan talagang bulok na yan guys, bibigay pa rin. Ayan may tama rin yan. Ayan guys, may tama din. Bali yan, papalitan natin ng sambuo. Yan, tapos parehas lang naman ang kanilang bracket. Yun, ito yung taas. So ito yun guys, yung bracket na yan, parehas. Tapos kaliwa din yung pag ganyan ang posisyon. Yun, ito sa taas, tapos sa baba. Tapos ito naman dito na yung guys. So parehas lang kanyang forma.
So kabit na natin yan. Yan, napakaluwag. Ito hindi na natin kinalas kasi wala man tayong gagawin dyan, kundi ito lang sa thermostat. Yan, andito thermostat nyan guys. Ito guys ang kanyang thermostat. Ito kalasin natin yan. Ito thermostat nyan guys. Yan, hungos na yan. So kalas natin yan guys. Naikabit na natin yung ating bago na radiator. So yan, bali nagpalit na tayo ng radiator dyan. Bago na yan guys. Tapos yung ating cap, tapos yung ating reservoir, bali pinalitan na natin yan. So try nating pandarin guys, kasi ito guys pinalitan ko na rin ng thermostat switch. So bali guys, ang mga naka-adventure dyan, ito po yung ating hose ng lower hose ng radiator. So yan guys, papunta yan dito. Yan, ito na guys yung ating thermostat switch. So dyan po naka-attach yan yung ating thermostat switch. So ngayon guys, papandarin natin kung gagana ba yung ating thermostat switch. Tapos yung issue ng overheat. So ito guys, ang issue nito is overheat, kaya tayo nagpalit ng radiator dahil sa kalumaan na ng radiator na nakakabit dito. So yun guys, yung bali yun pa yung original nya. Ang dati na nakabit dyan ay tanso. So ito guys, pinalitan natin ng aluminum na brand new. So yan guys. Ito naman guys, iyan ko lang to, isingit ko lang to sa aking video. Ito guys, meron akong maaga tayo ngayon kasi araw ng Sabado. So ngayon guys, ito ang problema naman is overheat din guys. Ang makina po na ito is for GB1. Ayan guys, umuusok pa yung ating radiator. So ayan guys, ito kasi guys is naka original pa to na plastic type siya guys. Ngayon papagawa natin yan ng tanso. So guys, ito ang naging problema niya. Ayan, yan yung kalawang na yan guys. Diyan nadaan yung ating tubig. Ngayon pag may pressure yung ating makina, naghahanap ng butas. So kung ano lang mahina dyan na parte ng radiator, doon yan lalabas. So ayan guys ang naging resulta sa kanya. Ayan, so ang gagawin dyan, ayan, papalitan din natin ng tanso yan. So yan ang nagiging mga issue ng ating mga ganitong na plastic type na radiator cover. Ayan, bali babaklasin din yan. Ito po yung aking dinukot na makina. Kasi ang naging issue nito mga 5 months ago, ito po ay nag blue by. Ngayon pinalitan ko to ng piston, dati matagal na 5 months. Tapos ito naman ngayon, yan ang naging issue naman. So papalitan natin yan, yung isang ito pang ibabaw. Tapos sabay linis na rin yan, general overhaul na rin ang radiator. Tapos papalitan lang tanso. So balik tayo dito sa admin guys. So ito bali start natin. Tapos ngayon guys, pagka start natin, obserbahan natin kung mag-open yung ating thermostat switch. So pandarin natin. Yan, ito yung kanyang upo tayo. Adventure guys na 2010 model. Yun. So ayan, start natin guys. Yun, one click. Isa pa. Yun, one click talaga. Talagang gumagana yung kanyang heater within a few seconds. So ano natin, yan. Bale ngayon guys, malamig pa yan kasi hindi pa nag-open yung ating thermostat. Ngayon pag umabot ng 80 to 90 degrees Celsius ang makina or ang ating tubig sa loob ng makina, is mag-open na yung ating thermostat switch. Saka ngayon yan, dadaloy dito yan guys sa ating radiator assembly. So ngayon, malamig pa yan guys.
Mamaya paiinit yan. Kasi paiinitin niya muna yung sa loob ng makina. Kasi ang purpose guys ng thermostat switch natin is ma-open and close. Ngayon pag mainit na sa loob ng makina o sa gilid ng block, saka ngayon yan lalabas guys papunta dito sa ating radiator. So yan po ang trabaho ng ating thermostats. 80 to 90 degrees guys. Pag mainit na sa loob ng makina, mag-open na yung ating thermostat, tapos magpo-flow na yan dito sa ating radiator. So ngayon pagdating po ng radiator, palalamigin dito sa radiator dahil po dito sa ating fan. Saka naman ngayon guys, papalo naman yan doon sa ating, lalabas naman dito papunta doon sa ating makina. Ngayon pagdating po sa makina, malamig na po yung papunta dito sa makina, magko-close naman yung ating thermostat. So ayan guys, paulit-ulit lang ang trabaho ng ating tubig dito sa loob ng makina. Mag-iinit, magbubukas ang thermostat, papasok dito sa radiator. Ngayon mainit sa radiator, palalamigin ng pan, tapos pa ikot lang yan, pa ganun-ganun lang yan guys. So yun lang po ang trabaho ng ating makina o sa tubig. Tapos yan guys, nakakulat na rin yan guys. Yan, nilagyan na natin ang kulant yan kasi bago guys ang ating radiator. Tapos sariwang-sariwa po ito guys. So matik yan, magkukulant na tayo. Yan. So dati wala pong kulant yan, ngayon gagamitan natin ang kulant yan. So far ngayon guys, malamig na siya. Malamig pa siya. Mamaya-maya iinit na yan pag nagbukas na yung ating thermostat. So ito guys yung ating reservoir, bago rin yan. Yan, nakakulat guys, kitang-kita naman. Yan. So ayan, hanggang dyan lang po yan guys, kasi yan yung kanyang level. Yan, mayroon po tayong level yan, hindi natin pwedeng punin yan. Kailangan sumunod tayo sa level gauge. Yan guys, so ito na yan. Mamaya-maya guys, iinit na yan. Kaso matagal pa yan. So ayan, wala siyang bubbles. So no issue for overheat to guys yung ganito. Yan, hintayin lang natin na uminit. Ito guys yung ating pinagpalitan na radiator. So ayan, makikita nyo naman, napakaluma na niya. So ayan, nirepair na ito, pinalitan. Kaso hindi umubra guys dahil sa ano na siya, bulok na o malambot na yung kanyang pagkakatanso. Yan, pinaggawa na rin. Yan, ginawa na rin yung radiator. So hindi umubra. Ayan, bago. So pagka ganyan guys, kung kailangan palitan, is palitan na para hindi lumala yung ating makina, tapos para hindi lumaki ang ating gastos. Kasi guys, pag yan po ay napabayaan ng overheat, magbabaklas ng makina, magtatap overhaul, ititirik ka, tapos pag nagkataon matutuwing, so lalaki ang gastos. O habang maaga pa, agapan na, palitan na kung kailangan palitan. So yan guys, malamig pa, hindi pa siya nag-open yung ating thermostat. Ganun lang guys, para hindi lumala yung ating trabaho o hindi lalaki ang trabaho, palitan na kung isapat na rin sa kanyang tagal ng serbisyo. So balik tayo dito sa loob, titingnan natin yung ating switch or yung ating gauge. Ayan, so 1/4 pa lang. So hindi pa talaga angat yan. Hindi pa angat yan guys yung ating, ito guys yung ating pinaka gauge ng overheat o temperature gauge. Ito yan guys. Ayan, ito sa fuel. So ito naman sa ating overheat o temperature gauge. So mamaya pa yan. So hahantayin niya munang umangat, palang umangat yan hanggat sa mga lahati. Saka magbubukas yung ating thermostat switch para pumasok siya sa ating radiator. So yan, mga ngalati pa yan. So yan, malapit-lapit na yan. Yan, saka magbubukas na yung ating thermostat. So yan guys, bale yan na lang guys ang may share ko lang po sa inyo. Ang masasabi ko lang po, kung kailangan ng palitan ng ating radiator o anumang klase ng pyesa sa bandang makina o sa ating mga gulong, kung kailangan palitan, is palitan na. Ayan guys, umiinit na siya, medyo magbubukas na yan. Ibig sabihin, pa-open na yung ating thermostat, pumapasok na siya ng konti na tubig. Yan,
So hanggat sa patagal na patagal yan guys, pabuka ng pabuka yung ating thermostat hanggat sa buo na yan na papasok dito sa ating radiator. Ibig sabihin, konti pa lang bububuka sa kanya, kaya medyo malamig pa, pero painit na guys. Ayan. So ganun lang guys, para hindi lumala yung ating trabaho, tapos yung gagastusin, para hindi po masyadong lumaki. So agapan habang maaga pagdating po dito sa makina, ingatan. Ayan. Ayan, ayan, wala ang issue ng overheat yan. Ayan. Yun. Yun. Ayan ang ating makina. So ganoon lang guys, ang may share ko po sa inyo. Agapan hanggat maaga para hindi lumala, para hindi lumaki ang gastos. So yan, hanggang dito na aking video. Please like, share, and subscribe. Paklik na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na ipapakitang video. Maraming salamat po. Ayan o. So hanggang dito lang guys, maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Hihintayin na natin, matagal pa yan guys, pero pabukas na rin siya, medyo painit na. So hanggang dito lang, bye bye po.